Hi, shout out again and good day sa inyong lahat. By the way, this is Papa Coco para sa ating Papa Coco's Math Tutorial Session. And ang pag-uusapan natin ngayon is all about number patterns. So, pag pinag-uusapan natin ng number patterns, as we all know, numbers are everywhere. No? So, lahat ng numero, lahat ng figures, lahat ng bagay na naka-quantify o nabibilang ay merong involved na numbers. So, going back then, sa bagay na yan, meron din tayo tinatawag na sequence, order, o pagkakasunod-sunod, either descending or ascending or descending yung order ng number. As long as involved ang order, ang sequence, ang pagkakasunod-sunod, and we are now dealing with number patterns, di ba? So, ano bang halaga ng number patterns? Pwede natin ma-identify kasi sa number patterns kung nag-i-increase ba o nagdi-decrease yung number, and depende kung paano yung kanyang pag-increase at paano yung kanyang pag-decrease. Meron namang certainties na nag-i-increase at the same time nag-decrease. Ma-identify natin kung gaano kataas yung in-increase or yung ibinaba o gaano kababa yung kababa yung binaba kung gaano kaliit yung ibinaba, di ba? So, lahat ng bagay pag patungkol sa numbers, maliban sa nabibilang o naka-count natin ang numbers, nakikita rin natin o na-identify din natin yung patterns ng number at the same time. Meron ka pa nga makikita mga cases dyan na yung numbers ay na-add ng 1, mamaya ma-add ng 2, ma-add ng 3. Meron namang mga numbers na nag-a-add lang siya ng tigda-2, tigda-4, no? Tig-10. Depende po yan sa behavior ng number. Meron namang nadi-divide ng 4, no? Depende po siya sa pagkakasunod-sunod. Kaya nga po yung ating topic for today is all about number patterns. So let's have the first lesson, no? So the objective ng lesson na to is to solve commonly used logic patterns, symbol patterns, number patterns, and word patterns. Tandaan nyo, na ang number pattern ay hindi lang siya puro pure numbers. Meron kasing mga symbols and pictures na mayroong involved na quantity, and then madali natin ma-identify kung ano yung number of quantity. Halimbawa, merong isang box, naging 3 siya, tapos naging 5 siya. So malalaman mo kaagad na yung isa nadagdagan ng 2, naging 3, yung 3 nadagdagan ng 2, naging 5. At the same time, yung susunod nun is yung bilang ng box na yun ay 7 na, di ba? So, hindi lahat puro pure number. Meron din siyang symbol and word patterns, no? May mga cryptography, may mga sequence din yung alphabets, kung ilang beses ba nag-skip o tumalon yung alphabet o ilang beses ba siyang nag-backwards, no? So, makikita natin yan mamaya. And then number 2, we can also give the significance of the Fibonacci sequence in the real world. Pero, i-skip muna natin yung objective number 2. Magfo-focus lang muna tayo sa objective number 1. So, abangan nyo na lang yan from the second video natin. So, ano sabi? Ang pattern ay, sabi dito, is a visible regularity in the world or in a man-made design. And according kay G.H. Hardy, ito ay isang British mathematician na kinarakterize ang mathematics as a study of patterns, which is, I highly strongly agree. So, lahat ng bagay is in order, no? Isipin niyo ang planets kung hindi sila properly aligned, no? Then there's a possibility that there will be a planetary chaos or a planetary collision. So lahat ng bagay naka-order. At alam natin kung pang ilan, no? Yung planet Earth sa linya ng solar system. Those are the things that we need to give importance, no, pagdating sa number patterns. Yung lahat ng bagay, it has something to do with regularities. No? Lahat, everything is in order. So yan ang definition ng pattern. So meron tayong mga logic patterns. Sabi dito, logic patterns deals with the characteristic of various objects, order or sequence, while other possess similar attributes. So logical din ang number patterns. So you need to be extra careful with the patterns, how they behave or how they progresses or how they increase, how do they decrease, no? So makikita natin yan. Okay? So let us have another example here. This is a good example of a number pattern, no? Kung mapapansin nyo, ano kaya sa palagay nyo ang sumunod, no? Kung mapapansin nyo, ito ay you have one circle,
And then yung 1 circle is naging 2 circle. Yung 2 circle naging 4 na circle. So ano ngayon yung susunod? Kung mapapansin nyo, kung i-convert natin sa number, itong 1 naging 2, and yung 2 naging 4. So mapapansin nyo ang behavior ng numbers, they are all multiples by 2 because 1 times 2 is equal to 2, and 2 times 2 is equal to 4. So therefore, your 4 times 2 will become 8. So therefore, sa answer na to, nagdodoble siya. So therefore, ang pinakasagot natin dito is letter D, 8, no? 8 circles. So kung mapapansin nyo, yan yung behavior ng ating pattern na nandito sa example na to. Okay? So ganun siya nakikita yung ating behavior. So let's proceed. So sa palagay nyo naman dito, ano kaya sa palagay nyo ang susunod sa pattern na to? Kung mapapansin niyo, yung kilos o yung behavior ng arrow ang papansinin natin kasi yung triangle hindi naman siya nagbabago ng posisyon. Yung nagbabago ng posisyon is yung triangle, yung arrow mismo. Kung mapapansin niyo, mag-focus tayo sa point ng arrow. So yung point ng arrow nandito eh. 'Di ba? And then pagkatapos nun, nag-rotate siya. So yung rotation niya is papunta dito. Nung nag-rotate siya diyan, napunta dito yung point ng arrow. And at the same time, nag-rotate siya ulit dito. Kaya napunta naman yung point ng arrow dito sa part na to. So ang mangyayari niyan, another turn point papunta dito. So ang susunod niyan is yung arrow na ito ay mapupunta sa anong part. So therefore, ito ay ma-possible kung dito, napunta siya dito, tapos nag-rotate siya papunta dito. So therefore, there's a possibility na yung arrow na ito may mapupunta dito sa part na to. So mapupunta siya sa baba ulit. Nakuha? Bakit po hindi po siya napunta doon sa isang side? Kung papansinin niyo kasi yung rotation is lumaktaw siya. So naglaktaw siya. Kung kasing susundan natin yung letter A, dapat dito lang muna, saka siya pupunta dito, dito, at dito. Kaso hindi. Nilaktawan niya ito, pumunta siya dito. Ito, nilaktawan niya itong part na to, pumunta siya dito. So therefore ito, lalaktawan niya yung part na to, babalik siya dito. So their answer is letter B. Okay? So yun po yung sagot sa second example natin. Okay? So let's proceed. Meron na tayong mga tinatawag na geometric patterns. So pag sinabi natin geometric patterns, ito ay sabi sa definition, it deals with a motif or design that depicts abstract shapes like lines, polygons, and circles, and typically repeats like a wallpaper. So kung mapapansin niyo yung mga parang mga nasa kaleidoscope, yung mga ganon. No, those are good examples of geometric patterns. So let us have an example of geometric patterns. If you look at this very carefully, you need study the pattern and determine the shape of what comes next. No? Kung mapapansin nyo, ang involved, yung pattern, yung buong picture, no? Tingnan nyo yung picture. Sa picture natin, merong isang buong set na 3 bar at isang circle. And at the same time, meron ulit isang 3 bar at isang circle. So, this is 1, this is 2. Pero dito, mapansin nyo, 2 bar lang, wala na ang kasunod. So, kung mapapansin nyo yung consistency ng image, may 3 bar at isang circle, may 3 bar at isang circle. So, ang pinaka-ano natin is, kailangan natin kumpletuhin yung 3 bar at isang circle. Para ma-fill up yun, kailangan natin lagyan ng isa pang bar at isang circle to satisfy the condition. So, ganun po siya. So, yung basis natin is yung picture mismo na may 3 bar, isang circle, 3 bar, isang circle sa kada progress. So, therefore, the answer here is dadagdagan lang natin ng isang bar at isang circle para ma-satisfy natin yung ating geometric pattern. Okay? So, ganun po siya, no? Sinosolve. So, let us have another example. Okay, study the pattern and determine the shape that comes next. Kung titignan nyo, ganun din siya.
Titingnan niyo, observe niyo yung behavior. Ito, isa, biglang naging 3, ito naging 5, and ito naging 7. Kung titingnan natin yung sequence of behavior, nandun siya sa behavior ng 1, 3, 5, 7. And it's very obvious na ang susunod niyan, that will be 9. Diba? Because yung isa, nadagdagan ng 2. Diba? So that will be, so 1 plus 2 is equal to 3. 3 plus 2 is equal to 5. 5 plus 2 is equal to 7. And 7 plus 2 is equal to 9. So therefore, the next answer to this is you will have 9 circuits. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Diba? 9 circles siya. So madadagdagan siya ng siyam. So ang mangyayari niya, if ever, magkakaroon lang siya, susundan natin yung drawing na yan. So mangyayari niya, dadagdagan mo lang ulit ng 2 para maging 9. Diba? And then simultaneously, and continuous na po yan. Okay? So, kung mapapansin nyo, the answer would be 9. No? Na magiging siyam siya. Okay? So, ganyan po yung sagot. So, that would be 9 because 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 circles. Okay? I hope, na nakatulong yan. So, burayin na natin yan. Okay, so next slide. So study the pattern and determine the shape that comes next. So ganun ulit siya. Kung mapapansin niyo, if we're going to analyze the figures, we've started with 3, and then 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So naging 6 to. No? Itong sumunod, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Naging 10. Kung mapapansin nyo, parang iba. No? Unang-una, yung 3, nadagdagan ng 3, naging 6. Tapos, yung 6, nadagdagan ng 4, naging 10. Di ba? So, mapapansin niyo yung behavior ng number niya hindi na katulad nung kanina. Pero kung papansin niyo yung 3, parang pinatungan lang kasi siya ng another box dito. Kaya naging 3, naging 6. Tapos ito, pinatungan lang ng 4. Kaya naging siyang 10. So ang gagawin natin, yung 10, papatungan natin ng 5 box. So magigitong 15. Ngayon, kung mathematically, kung mapapansin nyo, yung 3, 4, so that will be 10 plus 5 equal to 15. And then yung 15, dadagdagan mo lang ng 6, that will become 21. Diba? So pag pinatungan mo ng 6 ulit yan, diba? This will be now not 15 anymore, but 21. So ganun po yung pagkakasunod. So kailangan maging extra careful tayo pag ina-identify natin yung behavior po ng mga patterns na given sa isang example. Okay? So I hope it is clear to you. Okay? So let's proceed with another slide. So the answer there is 15. Meron naman tayong mga tinatawag na word patterns. Kung kanina geometric, meron naman tayong word patterns. So ano ba yung word patterns? So word patterns deals with the geometrical patterns of poems and the syntactic patterns of how we make nouns, plural or verbs. Past tense are both word patterns. And it supports mathematical as well as natural language of understanding. So pag word patterns, we deal with alphabets. The way how the alphabets and the numbers behaves. Sometimes, parang pwede natin siyang i-connect sa tinatawag na cryptography. Na if you can lock a message by simply rearranging the alphabets or changing the alphabets and then finding the next sequence of the alphabet. So, makikita natin yan dito sa example. Halimbawa, if you have the word modern, and it was encrypted, no? Ibig sabihin, encrypted. So, parang nilock, no? So, naka-encrypt daw siya. Yung word na modern, ito yung message. And then, if we're going to encrypt, ibig sabihin, pag sabing encrypt, you are going to lock
the message. No? It is encrypted as OQFGTP. Ngayon, paano naman natin i-encrypt daw yung salitang word? So kung titingnan natin, you need to be more observant muna, no? Doon sa behavior. Yung modern, kung pansinin mo, you have yung M, from M, naging siyang O. Diba? Tapos, yung O, O, P, Q. Diba? So naglalaktaw siya ng dalawang alphabets. Yung D, naging E, naging F. Kaya naging F siya. And then yung E, naging F, naging G. Then yung R, naging S, naging T. Kung mapapansin nyo, nag-i-skip ng tigda dalawang alphabets yung salita o yung mga alphabets doon sa word na modern. Kaya yung N, ang kasunod niyan, N, O, P. Di ba? So that is now the reason why we have OQFGTP. Di ba? As the encrypted word for the word modern. Ngayon ang tanong dito, how can we now encrypt the word world following the pattern given in the modern? So ang gagawin natin is, skip natin ang dalawa, W, X, and Y. So lahat nito may Y. So next is O, P, Q. So lahat sila may Q. And then susunod, R, S, T. So makikita na natin, ito, hindi na to pwede. Hindi na rin to pwede. Diba? Tapos, L, M, N. Diba? Tapos, yung D, D, E, F. So therefore, if we are going to encrypt world, then that will be Y, Q, E, and F. Diba? So yan yung ating sagot. So yan yung sagot natin dito sa question na ron. So dapat maging observant kayo sa behavior ng alphabets ng isang word. Lalo na kung encryption o nagde-deciphering tayo. Okay? So let's proceed with the next one. So yung explanation niya, yan yung sagot. So mapansin nyo, nag-i-skip lang siya ng tigda dalawang alphabets as explained. Di ba? And that's the reason why nakuha natin yung salitang word. If the way we encrypt it, that will be YTFQN. Okay? So, sinulat ko siya para mas madaling maintindihan. So, let's proceed. Meron naman mga parang mga synonyms, no? Pero hindi naman masyadong kailangan. Kung mapapansin nyo, yung doctor is intended to have a nurse, then a follower must intended to have a leader. So, wala tayong problema dyan. So, this is very basic to all. Okay? Next, number patterns. With the word pattern, sabi dito, it deals with the prediction of the next term in a sequence, which is a working with number patterns leads directly to the concept of functions in mathematics. A formal description of relationship among different quantities. No? So, halimbawa, ito naman, yung behavior naman, no, kung kanina we talk about geometric patterns, we deal with the abstract patterns. We also deal with word patterns. Then let us deal with the sequence na, with the number pattern directly. So, kung mapapansin nyo, ang question dito is what is the next number in the sequence 11, 13, 17, 19, and 23? Sa palagay nyo, kung mapapansin nyo yung behavior ng number, yung 11 nagdagdag ng 2, which is 13. Yung 13 nagdagdag ng 4, which is 17. And then 17 nagdagdag ng 2, which is 19. And yung 19 nagdagdag ng 4, which is 23. Doon pa lang makikita mo na yung 11 at 13 nag-add ng 2. Tapos yung 13 and 17, yung 17, buray lang natin, which is 17. So nag-add to ng 4. Tapos bigla-bigla, nag-add na naman siya ng 2. Tapos bigla siyang nag-add ulit ng 4, kaya naging 23. So bali ang mangyari, nag-add ng 2, nagdadagdag ng 4, nagdadagdag ng 2, nagdadagdag ng 4. So you have now the idea with the behavior of numbers. So therefore, mag-a-add ng 2 to. So which is 25. So para kitamdam ko yung choices natin, wala yung tamang sagot. But
The answer here is none of the above, no? None of the above. Because 26 is impossible, 27 is impossible, and 28 and 29 is impossible. But the correct answer is 25. So therefore, ang sagot po dito is 25. Bakit? Nagdagdag ng dalawa, naging 13, yung 13 nagdagdag ng 4, naging 17, at 17 nagdagdag ng dalawa, naging 19, at ang 19 nagdagdag ng 4, which is 23, at siyempre ang 23 magdadagdag ng dalawa magiging 25. So ang answer po dito is 25. So none of the above po yung sagot dito. Okay? So kailangan maging mapagmatsyag po tayo, no, sa pagsagot natin sa mga questions na yan. So you need to be more extra careful. Paulit-ulit ko siyang sinasabi sa inyo. So let's proceed with the next slide. So here, hindi pwedeng maging 29 yung answer, no? So dito, pero meron siyang rason kasi dito, no? Pag tingnan natin, balikan natin. So ang sagot naman daw dito sa question ng PowerPoint na to is 29. Pero kasi ako, the way I observed it kanina, no, based on my explanation, nagdagdag ng dalawa, nagdagdag ng 4, nagdagdag ng dalawa, nagdagdag ng 4. Pero sa kanya, ang sagot niya is 29. Tingnan natin yung basis niya. Ang sabi niya kasi dito, notice that 11, 13, 17, 19, and 23 are prime numbers. So hence only 29 is the prime number. May point naman siya, no? So, ako, the way I answer it, the way I see the behavior, nag-add ng 2, nag-add ng 4, nag-add ng 2, nag-add ng 4. So one thing that I also not recall, napansin ko nga naman, tama rin, na this is also can be a good answer, no? Because if you look at 11, 13, 17, 19, and 23, that would be 29 because these are some sequence of prime numbers. So this is a good answer. So kung wala sa choices yung 25, probably pwede mong isipin na dapat 25 kasi yung behavior is 2, 4, 2, 4, 2. Pero dahil wala sa choices, kaya nasagot natin is 25. Pero kung titingnan natin yung behavior kasi ng numbers, yung 11, 13, 17, 19, 23, which is hindi ko kagad napansin, pero nakita ko na ang sagot is 29. Bakit? That is also correct. Bakit? Ang kanyang reason is itong 11, 13, 17, at 19, 23 are prime numbers. And alam naman natin ang next sa 23 na prime numbers would be 29. So, therefore, dito sa question na binibigay niya, susundan natin yung sa PowerPoint, this is 29 because sequence siya ng prime numbers. Now, kung inisip mo na yung sequence is 2, 4, 2, 4, then ang answer dyan dapat 25. Pero, kung ang sequence ay may kinalaman sa prime numbers, sa sequence nila, then that will be 29. Kung mapansin nyo, no, medyo nakakalito. So, dapat maging extra careful tayo. So, ganito na lang gagawin nyo pagka nag-e-exam kayo. Kung palagay nyo, yung sequence na nakuha natin is ginamit natin yung 2, 4, 2, 4, which is acceptable naman na 25. However, kung titingnan natin kasi, yung reason kung wala sa choices, try natin tingnan yung another option. So mapansin natin, yung another option pala dyan would be a prime number sequence. So sequence ng prime numbers. Okay? So the answer here is 29. Kung wala yung 25. Pero kung nandiyan yung 25, I can say 25. No? Minsan iniisip ko, paano kung 25 or 29 yan? Medyo nakakalito yan, no? Pero kung titingnan mo, between the two, which one is the best? No, medyo then we need to be extra careful din, no? With the way we answer the question. So isa to, no, na pwedeng tricky na question. Okay. So let's proceed. So what is the next number in the pattern 5, 7, 10, 15, and 22? Kung papansinin natin yung 35, yung behavior ng number is yung 5 naging 7, yung 7 naging 10, and yung 10 naging 15, yung 15 naging 22. Kung mapapansin mo, 5 plus 2, that will be 7, and 7 plus 3. Uy, may pagkakasunod, no? That will be 10. And then 10 plus 5, that is equal to 15, and 15 plus 7 is 22, no? So ano kaya sa tingin nyo? No, 2, 3, 5, 7. No? 2, 3, 5, 7. This is 2 and 3. This is 5 and 7. So kung 7, 2 and 3 to, itong pattern na to, ito ay 5 and 7. Ang susunod niyan would be
9, and 10. So this is 22 plus 9. 22 plus 9 ba? Tingnan natin, no? So, kung titingnan nyo maigi yung behavior, so 5 plus 2 is 7, and 7 plus 3 is 10. And then 10 plus 5 is 15, and 15 plus 7 is 22. So, ang malamang at sa malamang, what will be the next in the sequence? Di ba? So, therefore, ang nakikita ko lang dyan is 22 plus 9. Kasi 2 and 3, or 7 and 8. No? So, tingnan natin maigi ngayon kung ano yung sagot ng PowerPoint para sigurado tayo. So, the answer here is, kung mapapasin mo, tama yung pinakita natin. Kasi yung 5 and 2, nagdagdag yung 2, naging 7. Yung 10 and 5, naging 15. Yung 7 and 3, naging 10. And yung 15 plus 7, naging 22. Now, the answer here is, what? Wala din sa palagay ko, no? Wala din sa sumunod na PowerPoint na question. Kung titingnan mo kasing maigi, no, yung sequence ng number, kasi, sagutan na lang natin, 2, and then 3, no? Tapos, 5 and 7. Di ba? 5 and 7. So, probably, kung itong 3, itong 3 naging 5, tapos itong 5 naging 7, so probably, ang mangyayari nito is either of the two. Pwede kasi siyang 22 plus 9, which is equal to 31, or 22 plus 8, which is equal to 30. So, pinakamalapit-lapit na sagot dito is yung 22 plus 9, which is equal to 31. So, therefore, again, wala sa mga choices dito. Therefore, the answer is 31. Bakit? 22 plus 9. Kasi ang sunod niya, 2, 3, tapos 5 and 7. Di ba? So, 2, 3, 5, 7. So, 5 plus 2, 7. 7 plus 3 is 10. 10 plus 5 is 15. 15 plus 7 is 22. Di ba? So, mapasin mo yung sequence, medyo mahirap siya ka-identify. Pero kasi kung gagawin natin is ganyan, ang lalabas ngayon is dapat maging 9 yung susunod. Okay? Actually, medyo confusing yung part na to. Sana ginawa na lang niyang 1, 3, 5, 7, no? Para mas medyo obvious. But so far, the answer here is 31 because 7 next to it is 9. Okay? So, 22 plus 9 is 31. So, none of the above po yung sagot dyan. Okay. So, let's proceed. So, what is the next number in the sequence of 12, 13, 15, 18, and 22? So, kung mapapansin nyo, yung behavior ng numbers ay observe na natin ulit. Yung 12, naging 13. So, nagdagdag ng isa. Yung 13, nagdagdag ng dalawa, naging 15. So, this is plus 1. Ito, naging plus 2. Tapos, yung sumunod, yung 15, naging 18. So, naging plus 3. Yung 18, naging 22 because nag-add siya ng 4. So, ang susunod nito, you add 5. So, this is 22 plus 5. That will be 27. So, nandun sa choices yung sagot natin. So, therefore, the answer here is 27. Okay? So, ito, malinaw to. Madali lang siya. Okay, next. What is the next number in the pattern of 1, 4, 2, 8, 6, 24, 22? Pansinin natin yung behavior no, ng number. Yung 1, naging 4, so probably nag-times 4. Tapos yung 4, naging 8, nag-times 2. Yung 8, or not times 2 actually, pwedeng mapapansin natin na pwede siyang 1 times 4, naging 4. Tapos nag-minus 2, naging siyang, pansin natin ulit ha, tingnan natin yung behavior ulit ng numbers, medyo nalito ako ng bagya. Yung 1, naging 4. So malaking possibility na nag-times 4. And then yung 4, naging 2, which is nag-subtract ng 2. And then yung 2, naging 8 because nag-multiply ulit ng 4. Yung 8, naging 6 because nag-subtract siya ng 2. Tapos, yung 6, nag-times 2, nag-times 4 ulit siya, naging 24. Tapos yung 24,
naging 22 because nag-subtract siya ng 2, di ba? So, para mas maging klaro, ganitong gawin natin. Lahat ng may times. So, 1 times 4 equal to 4. Tapos, 4 minus 2 equal to 2. 2 times 4 is equal to 8. 8 minus 2 is equal to 6. And 6 times 4 is equal to 24. And 24 minus 22 is equal to, not minus 22, minus 2. No? So this is minus 2, this is 22. So mapapansin nyo, nag-multiply ng 4, nag-subtract ng 4, nag-multiply ng 4, nag-subtract ng 4, nag-multiply ng 4, nag-subtract ng 4, ng 2, sorry. So ang susunod niyan, yung 22, i-multiply natin siya sa 4. So therefore, the answer here is 88. Okay? So nag-subtract, nag-multiply ng 4, naging 4, yung 4 nag-subtract ng 2, naging 2, yung 2 nag-multiply ng 4, naging 8, yung 8 nag-subtract ng 2, naging 6, yung 6 nag-subtract ulit, ay nag-multiply ulit ng 4, naging 24, yung 24 nag-subtract ng 2, naging 22, at yung 22 nag-multiply ulit ng 4, which is naging 88. So therefore, the answer here is 88. Diba? Kasi sabi niya, it is alternating multiplied by 4 and subtracted by 2 from the product. So tama rin yung sagot natin. So this is 88. Okay? So yun yung tinatawag nating number patterns, guys. No? So again, madalas nagagamit to sa mga nagte-take ng civil service exam, and then lalo na kung mga LPTs tinitake to sa GED-Ed, no? So yung mga katulad ng ganito. And also at the same time, kahit hindi ka mag-take ng board exam, nagagamit din kasi itong mga to, nagagamit din kasi siya pagdating sa entrance exam sa college, sa mga examinations ng application mo sa trabaho, ginagamit yung mga yan. May mga abstract reasoning pa nga yan, di ba? So gamit na gamit po ito. Very well applied po ito. Okay? So I do hope nakatulong yung lesson na ibinigay ko ngayon sa araw na to about number patterns. And again, kailangan natin maging mabusisi, no? The way how we solve this sequence, no? So mapa-abstract man yan, mapa-logical man yan, mapa-geometric yan, mapa number or word pattern man yan. Ang importante, there is a visibility of sequence order of every numbers. Okay? So again, this is Papa Coco. And please don't forget to subscribe, no, and like, no, this video para sa mga bago nating mga susunod na videos. Okay? So again, this is Papa Coco. Ciao!